Hi kids! We're back! And welcome to Evolution Kids Online! Hello kids! Kumusta naman kayo? Oo nga pala, ang lakas ng bagyo nung nakaraan ah. Okay lang ba kayo dyan? Oo nga! Grabe ang lakas ng hangin, no? Nakakatakot tapos ang taas pa ng baha sa ibang lugar. Oh. Tama! Nakita ako sa Facebook. Lubog na lubog sa bahay ng mga bahay. Takas, nakakatakot. Oo nga, kawawa rin yung mga ibang animals. Lalo na yung mga dog. Oo nga eh. Sana safe sila. Sana okay na rin yung mga house nila na nalubog sa baha. Sana wala nang magkasakit sa kanila. Maging okay na sila. Oo nga eh, pag-pray natin yan. Pero, alam niyo pa dyan sa mga sana nyo na sa iisa lang talaga tayo pwedeng umasa. Kanino po? Siyempre naman, kay God. Sa Kanya lang dapat tayo magtiwala. Kaya ang lesson natin today ay God is our hope. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hope? At bakit dapat nating malaman yan? At dito natin mapapag-aralan natin yan sa mga lesson at trivia natin mamaya. So, ready na ba kayo? Ready na! Let's go! Hi kids! We're back! Nandito naman tayo sa Praises and Prayer Request. Ang praises pala ni Kuya Limuel ay na laging safe ang kanyang family. Prayer request naman ni Margaret at Rica Hernandez ay sana magkaroon na daw ng ilaw sa kanilang bahay. Ang praises naman ni Ate Joma ay magaling na si Ate Jess. Ang prayer request naman ni Ate Fiona na sana matulungan ang mga binagyo. Ang praises naman ni Ate Antoinette na sana na nakakausap na nila ang kanilang tatay. Ang prayer request naman niya na sana okay at ligtas ang kanyang tatay. Ang praises naman ni Kuya Martin ay nakasama na nila ang kanilang tatay at healthy nang umuwi ito sa ating bansa. At ang praises naman ni Ate Hazel ay hindi tayo masyadong naapektuhan ng bagyo. Tara kids, let's pray! Lord, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin. Lord, sana po, protektahan niyo po ang mga nasalagdan ng bagyo. At Lord, sana po may mga makakain po sila at tirahan. Pinapipray ko po yung pag-uwi po na Ernie at Tita Isa. Sana po, safe po sila. Maraming salamat po sa mga blessings na natatanggap namin. Pinapipray ko rin po pagdarating ng exam namin na sana makakuha kami ng mataas na score at bigyan niyo po kami ng sapat na talino at sapat na lakas para po masagutan po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Bye kids! Hi kids! We're back! Hi kids! Kamusta kayo? Naapektuhan ba kayo ng bagyo? Naku, wag naman sana. Oo nga eh, no? Nakakatakot ng bagyo. Hay, wish ko lang talaga na okay kayong lahat na hindi kayo naapektuhan. Wish? Ano ka ba, Ate Jo? Hindi tayo naniniwala sa mga wish-wish niya. Ha? Bakit naman? Wini-wish ko nga na maging okay sila eh. Ano ka ba, Ate Joma? Hindi kasi tayo nag-wish. Nagpe-pray tayo dahil sa isa lang naman tayo umaasa. Kay God, nakuha mo. Si God kasi ang pag-asa natin, hindi sa ibang tao. O kung kani-kanino. Kaya ang verse natin ay matatagpuan sa Psalm chapter 25 verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior and my hope in all day long. Sundan niyo naman ako. Kids and Ate Jomalyn. Psalms chapter 25 verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior and my hope in all day long.
Sabay-sabay naman tayo. Psalms chapter 25, verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope in all day long. Woo! So kay God lang pala dapat talaga tayo magtiwala, no? Tama, dahil siya lang ang hope natin. Excited na ako sa story natin, pero bago yan, tignan muna natin ang mga trivia ni Ate Leila. So ayun lang, bye kids! See you next week! Hi kids! Kumusta? Siguro mostly sa inyo nanonood pa kayo ng TV, hindi yung puro cellphone. And siguro nakita nyo rin doon na yung binaha sa Cagayan, sa Isabela, and siguro may nakita rin kayong mga tao na parang dahil nga wala na silang bahay, mawawala na sila ng pag-asa. Kasi halos lahat ng gamit nila nawala. Pero alam mo ba, na kapag nilagay mo ang pag-asa mo sa Panginoon, hindi ka na i-fail. Talaga ba, Ate Leila, hindi tayo i-fail ni God kapag sa Kanya natin binigay yung hope natin? Hindi niya tayo i-fail. Naalala niyo ba yung sa past lessons natin na 'di ba si God, tinutupad niya yung mga promises niya. And syempre, kapag sa kanya tayo nag-hope, hindi niya tayo i-fail. And may share akong verse sa inyo. Sabi sa Psalm chapter 33 verse 20 to 22, sabi doon, we put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Let your unfailing love surrounds us, Lord, for our hope is in you alone. Alam mo, kapag binigay natin yung hope natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng peace eh. Kasi alam naman natin na si God, hindi niya tayo papabayaan and hindi niya tayo i-fail. Kaya ikaw, kung hindi ka man okay ngayon or may pinagdadaanan ka, basta lagi mong tatandaan na put your hope in God. Okay? Kasi God is our hope. Okay? Kasi hindi niya tayong i-fail. I assure you, hindi tayo i-fail ni God. Okay? So, ano nga ulit yun? God is our... Ano ulit? Hope. Ayan, very good. So, yan muna trivia natin for today. See you next week. Bye-bye! Kids, so I'm back and gagawa na naman tayo ng another art video. And ang gagawin natin for today is cross kasi si Jesus lang naman talaga yung hope natin eh. And sa kanya lang talaga magmumula lahat ng pag-asa na meron tayo. So, ayan. So, ayun. Kuha kayo ng 20 by 20 centimeters na kahit anong colored paper. Tapos i-fold niya sa gitna. Then, gugupitin nyo after na siya ma-fold. Then after nun, ipo-foldan nyo ng parang 1 inch yung taas ng isang part. Tapos after nyo siya i-fold, i-gugupit nyo din siya. Mga 1 inch lang. Yan. Then after nyan, ipo-fold nyo siya sa gitna. Then, ipo-fold nyo ulit sa gitna kagaya ng nasa video ng dalawang part. Then, after, magpo-fold kayo nung isang part ng pa-triangle. Tapos, ibababa nyo rin yung buong part na yun. Ganon din sa kabilang side. Then, po-fold nyo siya sa gitna. Tapos, after nyo siya ma-fold sa gitna, yung dalawang part, ipo-fold nyo ulit, papunta din sa gitnang part. Kagaya niyan. Then, pagtapos na, ilagay nyo lang siya sa side, tapos din naman tayo sa other paper, ipo-fold nyo rin siya sa gitna, kagaya nung kanina, tapos po-fold ulit.
Yan, tapos i-fold niya siya ng pa-triangle, dalawang part. Tapos igaganyan niya siya. Papasok niyo yung middle part para maging ganyan yung itsura niya sa lahat ng corner. Yan. Then, lalagay niya naman yung pa-box na yan. Tapos, ipapasok na siya dun sa may, di ba may open sa gitna? Doon na siya ipapasok. Pati yung kabilang part para hindi siya matanggal. And nakadikit lang siya dun. So, hindi na natin kailangan ng paste or glue or kahit anong pandikit. Then, after nyan, after na siya maayos ng ganyang itsura, ipo-fold nyo naman yung taas. Tapos yung dalawang flap na yan, ayan yung ipapasok nyo dun sa may, yan, sa may gitna. Para hindi siya humiwalay. Then, ayan na yung itsura ng cross natin. Then, after nyan, get na kayo ng kahit anong coloring material or kahit anong art material. Tapos, designan nyo na siya however you want. Ayun, tapos na tayo and ito nga yung gawa ko. Na yung cross, nilagyan ko lang siya ng Joshua 1 verse 9. Kasi, ito yung verse na nagre-remind sa akin. Ito yung nagbibigay sa akin ng hope na whatever situation nandun ako, si God, never siyang mawawala and lagi niya akong kasama. So, ayun. Ito lang siya. Don't forget to send your artwork sa Kids Revolution page and see you next week. Bye-bye! Ano pala yun? Ngayon, alam ko na, ibig sabihin ng hope. Wow! Ano ibig sabihin na mo? Ibig sabihin ng hope ay the ones in whom our expectation are centered. O ha? English yun ha? Wow! Nakaka-nosebleed yun ah! Pero totoo, kapag sinabi natin hope, ay nakaigat, hindi yung basta-basta. Ibig sabihin lang yun na magtiwala tayo sa Kanya. Ang alam natin at gagawin niya at kung ano yung sinasabi niya. Wow, Ellie! Parang mas nakaka-nosebleed yun ha? Pero tama yun. Nire-remind nga tayo ng verse natin na ang great thing about God being our hope is that alam natin, faithful siya at ikikip niya yung mga promises niya. Kaya pwede na tayo mag-hope sa Kanya. Kaya dahil dyan, mag-pray na muna tayo. Okay? Let's pray. Dear Jesus, thank you po sa binigay niyong pagkakataon ng araw na ito, Lord. Thank you po dahil patuloy niyo kaming ginaguide, patuloy niyo kaming pinoprotektahan, and patuloy niyo kaming binibigyan ng hope. Lord, we pray na sa mga nangyari ngayon, Lord, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo, Lord, Ikaw po magbigay sa kanilang panibagong hope na galing sa iyo, Lord. At Ikaw po magbigay sa kanila ng lakas at ng mga blessings, Lord, na kailangan nila. Ikaw po ang patuloy na mag-guide sa amin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Kids, may natutunan na naman kayo, Ako, natutunan ko na kapag may mga gusto akong nangyari at mga pinag-pray, tingkat lang dapat tayo lalaki. Ako, natutunan ko na kapag tayo lang, hopeless tayo. At ipapapangapak talaga natin kung tayo lang. Kung di na lang, sige yung pag-asa natin. Ako natutunan ko na si God ay faithful at gagawin niya kung ano ang sinasabi niya. Kaya pwede tayong umasa sa Kanya. Amen! Ang gaganda ng mga natutunan nyo. At syempre, at lagi natin dapat tatandaan yung mga yun. Okay? Yes po! Ayun, mukhang marami na naman kayo natutunan at alam ko, marami rin kayo natutunan mga kids natin sa araw na ito. Kaya, paalam kids! See you next week dito lang sa Revolution Kids Online!